Alam mo ba na karamihan ng mga Pinoy na umaabot ng 60 years old ay wala pa ring sapat na ipon? At ang ending, kahit dapat retired na, napipilitan pa rin silang magtrabaho. Bakit kaya ganon? Ang karaniwang sagot, hindi kasi sapat ang sweldo. O kaya naman, ang dami kasing gastusin. Pero kung iisipin mo, hindi naman sa laki ng sahod nakabase ang pagyaman o pag-iipon ng isang tao. Ang tunay na sikreto ay nasa disiplina at pagpaplano. Kahit maliit lang ang sahod mo, basta may plano ka at consistent ka nagtatabi, lalaki at lalago pa rin ang pera mo. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung magkano dapat ang ipon mo sa kada dekada ng buhay mo, mula 20s hanggang retirement years. At hindi lang basta numbers ang pag-uusapan natin, kundi mga practical tips na kayang gawin ng bawat Pinoy. Kahit minimum wage earner ka pa, isang OFW, o simpleng empleyado sa opisina, sigurado may matututunan ka dito. Kaya kung gusto mong malaman kung nasa tamang landas ang tinatahak mo o kailangan mong humabol, tara at simulan na natin ang mga tips na ito. Simulan natin sa 20s. Sa 20s mo kasi, hindi makatotohanan na dapat milyonaryo ka na kagad. Ang totoong goal mo sa edad na ito ay matuto ka mag-ipon at mag-build ng disiplina. Kadalasan ay nasa entry level pa lang ang sahod mo, kaya hindi mo kailangang i-pressure ang sarili mo para makapag-ipon ng malaking halaga. Ang mahalaga dito ay matuto ka magtabi at mag-manage ng pera mo kahit maliit pa ang kinikita mo. Ang unang hakbang ay mag-ipon ka ng emergency fund na sapat para sa 3 hanggang 6 na buwan ng gastos mo. Halimbawa, kung ang monthly gastos mo ay nasa 10,000, ang target mo dapat na emergency fund ay nasa 30 hanggang 60,000 pesos. Ito ay magsisilbing safety net mo kung mawalan ka ng trabaho o magkaroon ka ng biglaang gastusin. Kapag secured mo na ang emergency fund, dito na papasok ang unang hakbang ng pag-i-invest. Maraming Pinoy ang natatakot magsimula, pero sa totoo lang, maliit lang ang kailangan mo para makapag-umpisa. Pwede mo munang simulan sa Pag-ibig MB2, digital savings, o kahit sa mutual fund na kayang-kaya mo ang initial deposit. At sa edad na ito, gusto ko ring i-highlight na sa 20s, magandang simulan na rin na bumili ka ng mga ginto. Hindi naman ibig sabihin na bumili ka ng malalaking gold bars katulad na nakikita mo sa mga pelikula. Kahit maliit lang na piraso ng ginto, tulad ng mga small gold bars o mga jewelry na 18K o 24K, ay magandang simula na ito. Bakit ko nasabi ito? Kasi ang ginto ay isang tunay na store of value. Kahit bumaba ang value ng piso dahil sa inflation, nananatiling matibay ang value ng gold. Kaya kung kaya mo magtabi ng 1,000 hanggang 2,000 pesos na extra kada buwan, pwede mo itong ilaan paminsan-minsan para bumili ng mga ginto. Halimbawa, kada bonus mo o 13-month pay, imbis na ilaan mo ang pera mo sa mga gadgets, pwede mong hatiin ito at bumili ng isang maliit na piraso ng ginto. At sa pagdaan ng panahon, mabubuo mo ito bilang isang hard asset na pwede mong ibenta kapag kailangan mo na, like sa mga medical expense mo. Kaya bago ka mag-30, magandang targetin mo na bukod sa may 100,000 pesos ka na ipon at investments, ay may naipon ka na rin na ilang gramo ng ginto. Simpleng hakbang lang pero malaki ang impact nito dahil ang ginto ay hindi kumukupas ang halaga. Sa madaling salita, sa 20s mo, hindi ito tungkol sa laki ng pera kundi ito ay laban ng disiplina at pag-uugali mo pagdating sa pera. Kung nasanay ka magtabi at mag-invest sa maliliit na bagay like emergency fund, maliit na investment o ilang gramo ng ginto, iyan ang magdadala sa iyo sa mas malaking tagumpay sa susunod na dekada. Sunod naman natin ang 30s. Pagdating mo ng 30s, mas stable na ang trabaho mo at mas malaki ng konti ang sahod mo. Kaso kasabay nito, mas marami ka na ring gastusin at responsibilities. Baka may asawa ka na, may anak o nagbabayad ng bahay. Ang challenge dito ay kung paano ka makakapag-ipon kahit dumami pa ang responsibilidad mo at priorities mo. Ang realistic na target mo bago ka mag-40 ay dapat makabuo ka ng at least 300,000 pesos hanggang 500,000 pesos na ipon at investments. Oo, medyo malaking pakinggan, pero kung hahatiin mo yan sa loob ng 10 taon, kaya mong ma-achieve yan. Halimbawa, kung magtatabi ka ng 5,000 pesos kada buwan sa loob ng 1 taon, 60,000 pesos na yan kagad. At sa 10 taon, nasa 600,000 pesos na yan. Bukod sa savings, dito ay maganda mo nang simulan na seryosohin ang mga investments mo. Maglaan ka ng parte ng kita mo para sa Pag-ibig MP2, UITF o mutual funds. At kung may extra ka pa, pwede ka na rin bumili pa ng ginto paminsan-minsan bilang dagdag sa hard asset mo. Ang sikreto sa 30s mo ay huwag mong hayaan na ubusin ng lifestyle mo ang sahod mo. Kahit tumaas ang kita mo, huwag ka kagad bumili ng bagong kotse
o mag-upgrade ng bahay kung hindi mo pa kaya. Dahil mas mahalaga na lumaki ang ipon mo at magkaroon ka ng investment kaysa sa luho. So punta naman tayo sa 40s. Madalas sa 40s, malaki na ang sahod mo, pero mas malaki rin ang mga gastusin mo. Nasa edad na ito, nakadalasan ang mga anak mo ay nag-aaral na ng college at tuloy-tuloy pa rin ang bayarin mo sa bahay. Kaya ang kailangan mo dito ay matinding disiplina. Ang goal mo sa dekada na ito o bago ka mag-50 ay makabuo ka ng at least 1 million pesos na ipon at investments combined. Mukhang malaki kung iisipin, pero kung nagsimula ka noong 20s at 30s mo pa lang ay nagtatabi ka na ng pera, maaabot mo ito. Isipin mo na lang, kung nakakapagtabi ka ng 8,000 pesos kada buwan sa loob ng 10 taon, nasa halos 1 milyon na kagad yan. Ito na rin ang tamang panahon para seryosohin mo ang retirement planning mo. Siguraduhin mong updated ang hulog mo sa SSS at Pag-ibig kasi malaking tulong ang pension pagdating ng panahon. At dapat diversified na rin ang ipon mo at hindi lang puro sa bangko kasi mababa lang ang tubo nito. Ilagay mo ang pera mo sa mga savings account ng digital banks na may mataas na interes para patuloy itong lumago. Pero siguraduhin mo lang na may health fund ka rin kasi habang tumatanda ka, mas magiging mahalaga ang kalusugan mo. Sa 40s, ang sikreto dito ay balance. Oo, marami kang gastos, pero dapat marunong ka magplano. Ihiwalay mo ang ipon para sa tuition fee ng anak mo at ipon para sa retirement. Kasi kung hahayaan mo lang na maubos lahat ang pera mo ngayon, paano naman ang kinabukasan mo? So ito na, 50s na. Ito na yung panahon ng paghahanda para sa retirement. Pagdating mo kasi ng 50s, mas ramdam mo na malapit ka na sa retirement. Dito na pumapasok ang tanong kung sapat pa ba ang ipon mo. Kung nagsimula ka na maaga, then dapat by now, may 2 million pesos ka na savings at least may investments ka na nagge-generate ng income para sa'yo. Pero kung hindi pa, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi pwede ka pa rin humabol basta seryoso ka. Ang focus mo rin dapat sa dekadang ito ay bawasan ang utang mo. Kung may housing loan ka, sikapin mong matapos kagad ito bago ka mag-60. Kasi dapat pagdating mo ng retirement years mo, ay utang-free ka na. Mahirap mag-retire kung may monthly amortization ka pang iniisip at binabayaran. Ito na rin ang panahon para planuhin ang retirement lifestyle mo. Magkano ba ang gusto mong budget kada buwan kapag nag-retire ka na? For example, kung sanay kang gumastos ng 30,000 pesos kada buwan, dapat kahit 20 hanggang 25,000 pesos kada buwan ay meron ka para sa iyong living expenses kapag nag-retire ka. Kaya importante ang kombinasyon ng SSS pension, Pag-ibig MP2 at investments para may steady cash flow ka. Sa 50s, ang sikreto dito ay preparation. Dito mo titingnan kung sapat na ba ang ipon mo para sa mga susunod na chapter ng buhay mo. And finally, 60s o yung retirement stage. Sa edad na ito, masasabi ko lang na congratulations, buhay ka pa at nakarating ka sa retirement mo. Dito na ang panahon para ma-enjoy mo ang lahat ng pinaghirapan mo mula 20s hanggang 50s. Ang target mo bago ka mag 67 years old ay dapat meron ka ng at least 3 million pesos na ipon at investments. Para saan ito? Para kahit wala kang sahod, tuloy-tuloy pa rin ang cash flow mo buwan-buwan. Kasama na dito ang pension mo mula sa SSS at Pag-ibig at kung consistent ka sa mga investments mo, mas marami ka pang pera na matatanggap. Sa edad na ito, dapat wala ka ng utang. Fully paid na ang bahay, wala ng mga loans at mas simple na ang gastos mo buwan-buwan. Ang ipon at investments mo ang gagamitin mo para sa mga pang-araw-araw na gastos mo. At dito na rin papasok ang halaga ng ginto. Kung nagsimula kang bumili noon ng maliliit na gold coins, gold bars o jewelries noong nasa 20s, 30s, 40s o 50s mo, malaking tulong ito kapag nasa 60s ka na. Bakit? Kasi ang ginto ay hindi basta-basta nawawalan ng value. Madalas pa nga tumataas ang presyo nito habang tumatanda ka. At kapag nangailangan ka ng pera para sa iyong mga medical expenses, pwede mo itong maibenta kagad. Para bang may extra emergency fund ka pero hindi kinakain ng inflation. Sa huli, ang 60s mo ay ang panahon para mag-enjoy ka. Spend time with your family, gawin ang mga hobbies na matagal mo nang pinapangarap at magpahinga. Pero tandaan mo, kahit retired ka na, dapat marunong ka pa rin mag-budget at mag-manage ng pera dahil ang tunay na financial freedom ay yung may pera ka hanggang dulo ng iyong buhay na hindi ka nag-aalala sa mga bayarin pati na rin sa pagpapalibing sa iyo. Kaya mga kababayan, ang pera ay hindi lang basta-basta ginagastos sa mga bagay-bagay.
Ito ay isang kasangkapan para makamit ang security at kalayaan sa buhay. Hindi madaling mag-ipon, lalo na sa dami ng ating mga bayarin at mga priorities bilang Pilipino. Pero tandaan mo, hindi naman kailangan na magsimula ka kagad sa malaki. Ang mahalaga ay magsimula ka ngayon. Dahil ang pera, kahit maliit, lumalaki din yan kapag binigyan mo ng sapat na oras, disiplina at tamang direksyon. Huwag mong hintayin na umabot ka ng retirement age nang wala kang nahuhugot na pera. Huwag mong hayaan na dumating ang araw na gusto mo na magpahinga mula sa trabaho pero hindi ka makapagpahinga dahil wala kang ipon. Ang tunay na kalayaan ay yung hindi ka nag-worry kung saan ka kukuha ng pera bukas. Kaya simulan mo na ngayon. Lanuhin mo ang bawat dekada ng buhay mo. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging milyonaryo para magsimula, pero kailangan mong magsimula kagad para maging milyonaryo ka. At dito sa channel na ito, tutulungan kita na mas maging matalino pagdating sa pera, mas wais sa pag-iipon at mas handa para sa kinabukasan mo. Ikaw ba, ilang taon ka na at magkano na ang ipon mo? Type mo naman sa comment section below.